Ngayong gabi ay continuation to guys nung ating nasimulan na lesson last Thursday. Ito ay tungkol sa pamilya ng mag-asawang si Isaac at si Rebecca at yung kanyang anak na si Esau at si Jacob. Binigyan ko to ng title na Huwag Mong Ipagpalit. At yung ating subtitle is Your Choice is Your Destiny. Minsan, yung ating mga nagiging desisyon, aminin natin, ang nagiging basihan ay yung nararamdaman natin today. Tapos minsan, kung ano yung nararamdaman natin ngayon, yun yung nagiging mas matimbang na factor para mag-decide tayo. Lately na natin nare-realize yung ating naging decision pala ay pwedeng ito yung maging outcome niya in the future. Kaya sabi nga nila, huwag kang magdidesisyon kapag galit ka. Huwag ka rin magdidesisyon kapag ikaw ay sobrang saya. Kasi both situations, yung sobrang saya ka or galit ka, ay parehong unstable yung ating emotions. Our choice will become our destiny. Ito yung gusto ko na mapag-focusan natin, na ma-remind yung sarili natin na oops, dahan-dahan tayo sa mga pagpili natin, sa magiging decision natin. At whenever na meron na tayong mga bagay na tinanggap na maganda, may mga nasimulan na tayong mabubuting bagay sa buhay natin, hanggat makakaya natin, wag na nating hayaang mawala ito. No? At dito sa pag-uusapan natin ay merong napakagandang privilege, magagandang privileges ang naipagpalit ng dalawang tao, ng dalawang character dito sa ating pag-uusapan. At sana marami tayong matutunan mula sa kanila. Okay? Yung kwento natin ay mababasa natin sa Genesis chapter 25 verses 29 to 34. Pero magre-recap muna tayo doon sa ating mga naging kwento yung last session natin. Okay? Natandaan nyo guys na ang character na pinag-uusapan natin, yung mag-asawang si Isaac at si Rebecca. Nagkaroon siya ng anak kambal, si Jacob at si Esau. Si Esau guys, hindi siya tiyanak hindi siya tiyanak. Kasi kaya siya pinangalan ng Esau dahil mabalbon siya. Okay? Si Jacob naman, siya yung pangalawang lumabas. So, siya yung bunso. Lumabas siya sa bahay bata ng kanyang nanay, si Rebecca, na nakahawak siya sa sakong ni Esau. Parang ang dating, si Jacob parang nakikipag-unahan siya na lumabas. Kaso lang nauna si Esau. Kaya tinawag siya na Jacob. Na ang ibig sabihin guys ng Jacob ay mandaraya or yung nang aagaw. Yun ang ibig sabihin ng pangalan ni Jacob. Okay? So ngayon, nung sila ay tumatanda na, lumalaki sila, nagkaroon sila ng magkaibang domestic roles nila sa pamilya nila, magkaiba. Okay? Si Esau, naging favorite siya ngayon ng tatay niya, si Isaac. Bakit? Kasi si Esau naging mangangaso, naging hunter siya. At naging favorite daw siya ni Isaac dahil nakakakain siya ng mga nahuhuli ni Esau. Ngayon, si Jacob naman ay naiiwan palagi sa bahay nila. Kaya, naging favorite naman siya ni Rebecca. At guys, di ba napag-usapan natin nung isang linggo, diyan nag-start yung tragedy sa buhay ng pamilyang ito. Sa nagsimula sa favoritism. At yan yung pinag-usapan natin nung isang linggo. Ngayon, idediretso natin yung kwento nila. Dahil nagkaroon na nga ng favoritism, yung mga magulang, nagkaroon din ng rivalry dun sa magkapatid. At ito yung pagpo-focusan natin ngayon. Nung malaki na sila, minsan umuwi si Esau, guys, galing sa pangangaso, dinatnan niya si Jacob na nagluluto at humingi siya ng niluluto ni Jacob. Sang araw, habang nagluluto si Jacob ng sabaw, dumating si Esau galing sa pangangaso na gutom. Sinabi niya kay Jacob, pakiusap, bigyan mo ako ng niluluto mong mapula-pulang sabaw dahil gutom na ako. Kaya tinawag din si Esau na Edom. No? Kaya nagkaroon siya ng palayaw guys. Pero sumagot si Jacob, tingnan nyo guys bibigyan kita nito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay. Okay guys, eto na, nag-start na yung
yung nag-manifest na guys yung tragedy na pinagmulan ng favoritism ng kanilang mga magulang. Guys, sa ating panahon, hindi tayo makaka-relate dito sa pinag-uusapan nila. Kasi, ano naman yung pagkapanganay? Ayaw nga nung iba maging panganay. Gusto maging bunso. Kasi bunso, favorite. Guys, nung panahon nila, very significant ang pagiging panganay. Mamaya, mas maiintindihan natin kapag tayo ay nagtuloy-tuloy ng pag-aaral. Natatandaan nyo, nung ipinanganak silang magkapatid, si Jacob nakahawak sa sakong. Talaga inborn si Jacob na gusto niyang maging first sa anumang position sa family nila. At nung nagkaroon si Jacob ng pagkakataon na ito ay makuha niya, sinamantala niya yung pagkakataon. Nung gutom na gutom si Esau, hiniling niya na ipagpalit yung karapatan niya bilang panganay. Diretso natin, verse 32. Sinabi ni Esau, sige, ano bang gagawin ko sa karapatan na yan kung mamamatay din lang ako sa gutom? Naku, ayan na nga. Parang ang dali lang i-give up ni Esau. Verse 33. Sumagot si Jacob, kung ganon, sumumpa ka muna sa akin. Kaya sumumpa si Esau na mapupunta kay Jacob ang karapatan niya bilang panganay. Verse 34. Binigyan agad siya ni Jacob ng tinapay at sabaw. Pagkatapos niyang kumain at uminom, umalis siya agad. Guys, tandaan nyo to very significant kung bakit isinulat tong last sentence na to. Dahil sa ginawang iyon ni Esau, binaliwala niya ang karapatan niya bilang panganay. Sa New Testament, guys, ay issue to. Magiging example si Esau kung dun sa pag-uusapan nating wag nating ipagpalit. Okay? So, guys, dun sa kwento ni Jacob at ni Esau, umpisahan na natin ang unang nakipagpalit. Sino? Si Esau. Meron tayong mga tanong na sasagutin natin para mas maintindihan natin. Bakit naging issue kay Jacob yung pagkapanganay? O nga naman, bakit nga ba naging issue? Okay, makikita natin dito guys na marahil alam na alam niya ang kwento ng tatay Isaac nila. Okay, babalikan natin guys kung ano ba yung naging kwento ni Isaac, yung tatay nila. Nako guys, napakaganda ng kwento kasi ng tatay niya. Kaya naniniwala ako ito yung number 1 na naging influence sa pagkagusto ni Jacob na maging panganay siya. Malamang guys, ikinekwento sa kanila ng kanilang mga magulang, lalo na si Rebecca dahil favorite niya si Jacob. Si Isaac kasi, siya yung panganay na anak ni Abraham at ni Sarah. Okay, hindi lang yun. Dahil siya yung panganay, ibinigay sa kanya ang lahat ng ari-arian ni Abraham. At ibinigay ni Abraham ang lahat ng kanyang pag-aari kay Isaac. Pero pwede nating sabihin, Kuya Rael, di ba hindi lang naman si Isaac ang anak ni Abraham? Di ba meron pa siyang ibang anak? Yes, guys, meron pang ibang kapatid si Isaac. Pero tingnan nyo, yung ibang kapatid ni Isaac ay binigyan lang ng mga kaloob. Ngunit pinatira sila sa iba't ibang lugar malayo kay Isaac. Sobrang special kasi si Isaac siya yung anak na ipinangako ng ating Panginoon. Subalit, ang mga anak nang naging mga asawang lingkod ni Abraham ay binigyan ni Abraham ng mga kaloob. Gift lang guys, gift, hindi sa kanila ipinamana. Habang nabubuhay pa siya, tingnan nyo guys inilayo niya ang mga ito kay Isaac na kanyang anak. Kanyang pinapunta sila sa lupaing silangan. Ibang klase pala pag naging panganay sa pamilyang ito. Naniniwala ako marahil yan ang nanuot sa isipan ni Jacob. Yan ang nanuot sa kanyang damdamin hanggang sa pinangarap na niya to. At nung nagkaroon siya ng pagkakataon, nakuha niya to sa kanyang kapatid. Tandaan natin, people want comfortable life. Sino bang ayaw ng komportableng buhay? Sino bang ayaw ng authority and influence? At aminin natin, whenever nagkakaroon tayo ng chance to be comfortable, kapag nagkakaroon tayo ng chance, guys, na mapunta sa taas, aminin natin, minsan kahit nagagawa na nating tumapak ng ibang tao, nagagawa natin para mapabuti yung kalagayan natin. Minsan, unknowingly, kahit minsan nagkwekwento tayo, para mapabuti tayo dun sa kwento, medyo sisiraan mo yung isa. Di ba? Parang kahit totoo naman yung gusto mong sabihin, pero dadagdagan mo ng konti para masiraan yung isa at
mas mapaangat ka. At sometimes nagiging ganun tayo. We are willing to give up, na i-give up natin yung ating good conscience dahil why? Gusto natin ng comfort gusto natin mapabuti, gusto natin magkaroon tayo ng magandang pwesto. Ano naman na naging lamang talaga ni Jacob kay Esau? Kahit na naging tuso si Jacob, pero saan niya talaga nadaig si Esau? Makikita natin guys na si Jacob alam na alam niya yung privileges ng pagiging panganay. Kaya niya nga ginusto pinag-aralan niya. Pero guys, compared kay Esau, si Esau wala siyang masyadong alam. At hindi siguro malalim yung pagpapahalaga ni Esau sa kanyang pagkapanganay. Sabihin na natin, ang sama pala ang sama ni Jacob. Guys, sa paningin ng Panginoon, si Esau ang hindi gumawa ng tama. Kasi kahit gutom ka, kahit pagod ka, kahit kailangan na kailangan mo ang isang bagay, pero hindi mo ipagpapalit yung mas maganda kaysa dun sa konting hihingin mo. Okay? Pero si Esau, hindi niya masyado itong naiintindihan. At kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay. Guys, sabi rito, ganyan hinamak ni Esau ang pagkapanganay. Yes, tuso si Jacob. Pero hindi naman to magiging successful yung kanyang plano kung hindi nag-give in si Esau. Pagdating sa New Testament, alam nyo ba, si Esau ang naging example ng spiritual adultery. Alam niyo yung adultery, yung pangangalo niya, yung practical na pangangalo niya, ganito. Meron ka ng asawa, nagkagusto ka dun sa asawa ng iba at nagkaroon kayo ng relasyon. So pareho kayo may asawang iba pero nagkaroon kayo ng intercourse. Guys, yan ang pangangalo niya. At sinabi yan ng utos ng Panginoon huwag tayong mangangalo niya. Ayaw yan ng Diyos. Pero guys, alam niyo ba, si Esau, yung ginawa ni Esau, ang spiritual adultery sa paningin ng ating Panginoon. Tingnan niyo kung paano siya binanggit sa Hebrews chapter 12, verses 15 to 16. Kuya Rael, siya na nga yung dinaya. Yes, hindi siya madadaya kung malalim ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang pagiging panganay. Alam mo, chosen siya Nasa kanya yung privilege, pero he easily give it up sa halaga ng sabaw. Ingatan nyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos. At huwag ninyong hayaang umiral ang samaan ng loob sa inyo at marami ang madamay. Tingnan niyo sa verse 16 ingatan din ninyo na walang sino man sa inyo ang gagawa ng sexual na immoralidad o mamumuhay ng gaya ni Esau. Tingnan nyo guys sexual immorality na gaya ni Esau. Guys, wala namang ginawang sexual immorality dun Ang pinag-uusapan natin dito guys, ito yung point of view sa Panginoon ng spiritual adultery. Tingnan nyo na hindi pinahalagahan ang mga spiritual na bagay dahil ipinagpalit niya ang karapatan niyang bilang panganay sa isang kainan. Minsan, ganito tayo guys. Minsan, kapag nandun tayo sa isang sitwasyon na very pleasurable, napakasarap, napakaganda sa paningin. Na-imagine nyo guys yung tinukso ng ahas si Eva para kainin yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal kainin ng Panginoon. Hindi naman agad-agad yun kinain ni Eva Nakita niya muna, sabi niya, parang ang sarap niyan. Hindi naman niya kagad kinain Nakita niya muna na masarap. At nung nakita niya, alam niyo, parang inimagine niya parang pinapangarap-ngarap na niya. Alam niyo, hindi naman talaga tayo agad nagkakasala Nag-uumpisa yan sa paningin. Nag-i-imagine muna tayo hanggang sa i-commit natin. And sometimes guys, aminin natin, kapag sobrang sarap, kapag sobrang ganda, minsan, naipagpapalit na natin yung salita ng Panginoon, naipagpapalit natin yung kalooban ng Panginoon. Why? Dahil minsan inuuna natin yung ating nararamdaman. Inuuna natin yung pleasure ng ating katawan. Alam nyo, itong Book of Hebrews ay sinulat sa mga mananampalataya na gusto nang i-give up yung kanilang pananampalataya dahil sobra silang pine-persecute
pinahihirapan kasi nung panahon guys, yung Book of Hebrews yan, sinulat yan nung panahon na napakatindi ng persecution sa mga Christians. Panahon guys, pag naging Kristiyano ka, naku, may taning na ang buhay mo. Sapagkat nung unang panahon, isang immoral ang pagiging Kristiyano. Pinagdaanan nila yun. Yung mga Christian noong unang panahon, yung mga Hebrews na yan, kaya sila sinulatan ay dahil they were about to give up their faith. Kaya ipinaalala sa kanila, huwag kayong gagaya kay Esau. Ang ganda-ganda ng privilege na binigay sa inyo ng Panginoon. Huwag niyong bitawan yung pananampalataya niyo. Why? Kasi gusto na nilang maging komportable. Ayaw na nilang maparusahan. Ayaw na nilang mamatay para kay Christ. Iko-compare natin yan dun sa chapter 6 verse 4 to 6. Sapagkat hindi mangyayari na ang mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at ang mga naging kabahagi ng Espiritu Santo, tinan nyo guys yan do yung kalagayan dati ng tao. Pero kapag after nyan at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ang mga kapangyarihang ng panahong darating at pagkatapos ay tumalikod, sabi niya imposible daw na muling panumbalikin sila sa pagsisisi, yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinapako sa krus ang anak ng Diyos na itinataas sa kahihiyan. Ang gustong sabihin niya, imposible na yung isang tao na naging anak na ng Diyos, naranasan na niya yung kapangyarihan ng Panginoon, nabigyan na siya ng karapatan na siya'y mapunta sa langit. Naranasan na daw niya na answer yung prayers niya. Alam mo yun, yung experience na isang Kristiyano, yung magagandang experiences na isang Kristiyano, naranasan na pero tatalikod ulit siya. Sabi niya, tapos panunumbalikin niyo sa pagsisisi, tapos sasabihin sige, mag-sorry ka na. Sabi niya, para daw ipinapako ulit si Christ sa krus. Guys, ganyang katindi yung ginawa ni Esau sa paningin ng Panginoon. Esau, nasa iyo na yung pagpapala. Esau, nasa iyo yung calling. Ikaw yung may privilege. Rael, sa iyo na binigay ng Lord yung mga salita niya. Rael, ikaw nga yung binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na ipakilala na ang Panginoon ay totoo. Pero bakit tumalikod ka? Yes, tuso si Jacob. Pero si Jacob, gustong-gusto niya kasi yung pagpapala. Galing sa Panginoon yon na dapat ay kay Esau, pero dahil si Jacob ang nag-aspire, pero ipinagpalit ni Esau. Guys, sometimes ang Panginoon nagiging kapalit-palit kapag dumadaan tayo sa mga bagay na pleasurable. Minsan na ipagpapalit natin yung panahon na para sa Panginoon. Whenever we choose other things over God, yun yung ang katumbas lang nun sa harapan ng Panginoon, sabaw. And kapag naiintindihan natin, kagaya ni Jacob, kung gaano kahalaga na naging anak tayo ng Diyos, kung naiintindihan natin yung value na tayo ay tinawag na anak ng Diyos, hindi natin ito maipagpapalit. Kagaya ni Jacob, lagi natin itong aasamin, lagi natin itong papangarapin. Amen? Diretso natin yung kwento sa ating ni-recap. Nung si Isaac, matandang-matanda na siya, nabulag na siya sa sobrang katandaan. Sabi niya kay Esau, ibibigay ko na sa iyo yung pagpapala bago ko mamatay. Ang gawin mo, manghuli ka ng hayop, ipagluto mo ko, at ipakain mo sa akin yung hinahuli mo, at pagpapalain na kita. Guys, walang nakakaalam nung kasunduan ni Jacob at ni Esau. Silang dalawa lang magkapatid. Pero tingnan nyo guys, sa sitwasyon na to, kahit si Isaac, itong tatay niya, ang mana ay para kay Esau, hindi na to pinahintulutan ng Panginoon. Why? Ipinagpalit niya na to. At ginamit ng Panginoon si Rebecca, yung kanyang nanay, para hindi makuha ni Esau yung pagpapala. Habang pala nag-uusap itong si Esau at si Isaac na kanyang tatay, nakikinig si Rebecca guys. Sino nga si Rebecca? Favorite niya si Jacob. Dahil narinig ni Rebecca na ay ibe-bless na ni Isaac, yung anak ko, yung panganay ko. Kinausap niya si Jacob at sinabi niya, Jacob, halika, kumuha ka na ng hayop dun sa alaga natin. Ipagluluto ko ang tatay mo, tapos ikaw ang pumunta sa tatay mo para sa iyo mapunta yung blessing. Kaso lang, si Jacob, hindi siya mabalbon. Alam mo, ginawa nung nanay, ang galing talaga nitong si Rebecca. Sabi niya,
Kukunin ko yung balahibo ng hayop na papatayin. Ilalagay ko sa katawan mo para kapag hinawakan ka ni tatay mo, iisipin niyang ikaw si Esau. At guys, gayon nga ang nangyari. Si Jacob, na dapat ay si Esau, ang pinagpala ni Isaac. Pero guys, ito ay pandaraya. Bakit guys? Kahit sabihin na natin na naging pandaraya, pero dahil hindi na talaga para sa kanya to. And all things work together. At ang Panginoon ang kumikilos. Pero guys, bago natin purihin ang pandaraya ni Rebecca, ay tignan muna natin. Dahil sa pinag-uusapan natin, siya yung pangalawang nakipagpalit. Si Rebecca. Ha? Pero ano pinagpalit ni Rebecca? Anong pinagpalit ba ni Rebecca? Pinagpalit niya yung pagiging mabuting ina. Tama, di ba? Guys, nanay siya. Nanay siya. Kahit sabihin na natin na favorite niya si Jacob, nanay pa rin siya ni Esau. Asawa pa rin siya ni Isaac. Pero yung good reputation ng bilang isang nanay, ipinagpalit ni Rebecca. Kapag hindi mo naalagaan yung nararamdaman mo na favoritism, pag hindi mo yan naitama, hinayaan mo siya ng tumagal na tumagal, it is not impossible for you to commit crime. It is a crime. Kasi si Rebecca ang nagplot para hindi mapunta kay Esau yung blessing ng kanyang tatay. Bakit kaya humantong si Rebecca sa ganitong pandaraya sa kanyang pamilya? Kasi nga, kagaya nung pinag-usapan natin guys, merong favoritism si Rebecca at hindi na-settle yun. Dapat nasi-settle yun. After long years siguro na magkasama kayo, maybe na-realize dapat ni Rebecca ay mali itong nararamdaman ko. Pangalawa guys, merong unhealed bruises si Rebecca kay Esau. Nang si Esau ay 40 taong gulang, siya ay nag-asawa kay Judith na anak ni Beri na Heteo at kay Basemat na anak ni Elon na Heteo. Guys, dalawa ang inasawa ni Esau. Pero guys, dito kayo mamamangha sa verse 35. At ginawa nilang mapait ang buhay para kina Isaac at Rebecca. Guys, hindi lang pala yung favoritism ang naka-demoralize kay Rebecca. Kasi itong si Isaac, nung nag-asawa siya, guys, yung pag-aasawa niya hindi nagdulot ng kaligayahan sa kanyang mga magulang. Naging mahirap ang pinagdaanan ni Isaac at ni Rebecca. Our choice can make our loved ones suffer. Bakit? Kasi hindi lahat na nagpapasaya sa atin ay nagpapasaya sa iba. Si Rebecca pala, kaya pala talaga guys, hindi na talaga na-settle, hindi na siya na-heal. Kasi si Esau, yung kanyang pag-aasawa, hindi nagbigay ng respeto sa kanilang mga magulang. At guys, nako, alam ko makaka-relate kayo. At sa buhay ng pamilya, yung mga unsettled issues na yan, na noon pa, sige kahit maliliit na issue, okay na yan, pabayaan na lang natin. Pero pag tumagal, yung maliliit na issue, hindi mo alam, yung palang maliit na issue na sinabi sa iyo ng nanay mo nung bata ka pa hanggang ngayon, nandyan pa rin pala. At darating yung time, yung unsettled issue na yun, nagtitrigger para makagawa tayo ng mga bagay, makapag-desisyon tayo ng mga bagay para masaktan yung mga mahal natin sa buhay. Ang galit, hindi inaalagaan. Dapat yan pinapatay. Tandaan natin, hindi kasalanan na maramdaman natin na meron tayong favoritism, hindi kasalanan na makaramdam tayo ng galit at inis. Kasi ang Diyos nagagalit din siya sa mga bagay na mali. Pero mali na ito ay alagaan natin sa ating mga puso. Guys, hindi naman talaga natin kayang iwasan na meron talagang taong mas papaboran tayo. Hindi talaga pwedeng maiwasan na, ay, nagalit ako dito. Kasi mali naman yung ginawa niya. Ay, nainis ako sa kanya. Kasi mali yung kanyang ginawa. Pero ito yung hindi tama. Lalo na kung kakilala mo na ang Panginoon. Lalo na kung alam mo ang salita ng Panginoon. Lalo na kung alam natin ang kalooban ng Panginoon.
Pero yung negative emotion na yon, inalagaan natin sa puso natin. Kasi kapag ang maliit na inis ay tumagal, maaari na itong maging puot na maaaring magtulak sa atin para gumawa tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Makikita natin dito guys dahil ipinagpalit ni Esau yung kanyang pagiging panganay, hindi siya kinalugdan ng Diyos. At the same time, kay Rebecca guys, ipinagpalit niya yung kanyang good character, yung kanyang good position sana. Napakaganda sana ng position ni Rebecca bilang nanay, na sana siya yung nagbubuklod sa kanyang mga anak. Pero dahil meron din siyang unsettled issues, personal issues sa kanyang mga mahal sa buhay, hinayaan niya na yung kanyang negative and wrong decisions, hinayaan niya yon. At ang ending guys, nakasakit siya ng tao. Alam niyo guys, after nung kwento na to, naggalit ng gusto si Esau kay Jacob. At hindi lang siya basta nagalit, pinagtangkaan niya na mapatay niya si Jacob. Naririnig niyo ako na nagtuturo sa inyo ng pag-asa, ng pagtitiwala sa Diyos, na huwag matatakot, gumawa ng mabuti, huwag gagawa ng masama. Guys, issue ko rin yun The reason why I really need to pray, sabi ko kay Joy, hindi pwedeng doon mag-pray. Dahil ako, ang dami ko ring takot, ang dami kong pag-aalala. Nagtuturo ako, pero ang totoo, yung mga natututunan ko, kaya ko siya natutunan dahil yun yung pinagdaraan ko. Kapag bumitaw ako sa pananalangin, I really don't know kung saan ako hahantong. Whenever we surrender everything to Him, God can heal us. God can set us free. At ipaprocess yun ng Panginoon. Minsan, immediate yung pagbabago ng Lord. Minsan, immediate natutulungan ka ng Lord. Babaguhin niya yung laman ng puso at isip mo. Pero madalas, hindi naman instant Nasa process. At ang kailangan ko lang ipagpatuloy yun. Hindi ako laging nananalangin dahil ang galing ko. Kaya ako laging nananalangin dahil wala talaga ako guys galing na maipagmamalaki. Umaasa lang talaga ako sa Panginoon. And guys, I really don't know what is your situation today at this very moment. Hindi ko alam kung ano yung situation mo sa pamilya mo, sa magulang mo, sa kapatid mo. Maybe meron kang unsettled issue guys na pinagdaanan mo nung bata ka pa na hanggang ngayon baon-baon mo. Kaya ka biglang meron kang outburst ng emotion mo, kaya parang biglang meron kang ikaw yung tipong tao na si walk out ka kapag meron ng may discussion, kapag meron ng arguments, imbis na maayos magwo-walk out ka. Maybe because may pinagdaanan ka in your past na hindi nasa-settle. Guys, ang Panginoon, He can heal us. Amen? Ang Panginoon, kapag lagi mong ilalapit yan sa Panginoon, hindi pwedeng hindi ka palayain ng ating Panginoon. It is my living testimony, guys, na most of you na matagal na ako nakasama ay alam nyo to, yung kwento kung saan, nung dumaan din ako, guys, sa sobra kong galit. At yung taong yun ay yung tatay ko. Galit ako sa tatay ko. At dumating ako sa point guys na hindi ko siya naipapakita physically, pero emotionally and mentally, galit na galit ako sa tatay ko. Aaminin ko guys, nagawa ko ng murahin ng tatay ko sa isip ko. Sa ganung level ako nagalit sa kanya. Pero every time guys, na lalapit ako sa Panginoon, sinasabi sa akin ng Panginoon, madumi ka. Dahil masama ang loob mo sa tatay mo. Hindi ko gusto yung nararamdaman mo. Ang ginawa ko lang talaga, sabi ko, every night bago ko matulog, ipagpe-pray ko sa Lord na, Lord, hindi ko kaya mapatawad yung tatay ko, tulungan mo ko. Pero guys, hindi yung pagkatapos ko mag-pray, mahal na mahal ko na yung tatay ko. Hindi. Kung tutuusin, parang mas lalong tumitindi yung galit ko. Pero ang ginawa ko lang, I kept on praying. At alam mo yung tinatapong ko yung sarili ko sa presence ng Panginoon. Minsan, hindi ko kailangan may maramdaman ako na para ako naiiyak. Kahit wala akong nararamdaman, talagang ipipush ko yung sarili ko sa presence ng Lord. And sabi ko, Lord, baguhin mo yung nararamdaman ko. Alam mo yung ginamit ng Panginoon, guys, nung time na yun, nagre-review ako ng board exam, bumagsak ako sa board exam. Alam niyo yung tatay ko, nung umuwi ako sa bahay, ine-expect yung tatay ko magagalit kasi yun yung character niya. Perfectionist siya. Pero guys, nung bumagsak ako sa board exam,
yung tatay ko yung nag-comfort sa akin at sabi niya, anak, okay lang yan. Igagapang ulit kita kung kailangan mo mag-review ka ulit. Guys, ang mahal talaga nung gastos ko nung nagre-review kasi Maynila yon. Pero guys, nung time na yon, yung tatay ko parang siya yung naging knight and shining armor ko nung bagsak ako sa board exam. Parang ito yung tatay ko na kinasasamaan ko ng loob, na kinasusuklaman ko. Ganito pala siya magkaroon ng concern sa akin. Kasi guys, dahil dun sa galit ko, hindi ko na nakikita yung mabubuting ginagawa ng tatay ko. Masakit yung pagbagsak sa board exam. Pero guys, hindi ko kayang ipagpalit na naayos yung relationship ko sa tatay ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, thank you. More than passing the board exam is forgiving my father. Aanhin ko kung pasado ako, pero sira naman yung relasyon ko sa tatay ko. And guys, kayang kumilos ng Lord. Guys, kaya niyang kilusin kung malalim na yung pain na nararamdaman mo. Kung Kuya ang tagal na nito, hindi ko alam kung paano ito maaalis kasi bata pa lang ako, masama na yung loob sa niya. Guys, God is more powerful than your pain. His love, His mercy is more powerful than your bad stories, than your dark past. At isang bagay guys na napakaganda sa Biblia na makikita natin, minsan kapag nasa ganito kang sitwasyon guys, minsan kailangan mo talaga ng meron kang nakakausap. Amen? Minsan kailangan mo talaga siyang i-let go. Huwag mo siyang sarilinin. Hayaan mong ilabas mo yan. Let someone hear your situation. At yung sinasabi ko guys na makakausap, hindi lang siya spiritual, maybe you can speak someone professional. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin nyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Tingnan nyo ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Guys, kung meron kayong kasalanan, kung alam mong kasalanan, mali ang nararamdaman mo, humanap ka ng kapatid mo na pwede mong kausapin. Guys, tingnan nyo pag ang tao nakagawa ng masama, di ba ang tendency natin, mainis tayo sa tao yun. Kapag nakita natin gumawa siya ng kasalanan, it's either gusto nating ipakulong siya, parusahan siya. Pero tignan nyo ang Panginoon. Kapag may kasalanan tayo, ang gusto niya, pagalingin tayo. Hindi tayo ire-reject. Alam ng Lord, may kasalanan ka anak, pero yung kasalanan na yan, gusto ko gumaling ka dyan. Grabe, no? Imagine niyo tayo mga tao. Kapag may mga taong nagkakasala sa atin, ang tendency natin to push them away. Pero ang Panginoon, imagine niyo, kapag meron nagkakasala, ang gusto niya, yakapin sila. Because God wants them to be healed.